Hello, collective. Tingnan natin kung anong makukuha natin dito sa love reading ninyo. By the way, this is timeless. Kung kailan man makarating sa inyo itong aking reading. Ano man po ang gender ninyo, as long as tumutugma sa inyo yung reading. I'm Purple Teen ng Purple Teen or Teen Arcana. Thank you for dropping by para manood. And kung bago kayo, don't forget to subscribe, follow. Parang nakakaranas ng inner conflict itong person mo. Or kayong dalawa, kung relationship nyo yan. Pero nakikita ko is mag-i-stay pa rin naman tong person na to eh. Nandun, siguro, may mga challenges, maaaring may mga conflict or challenges kayong mararanasan, pero ang nakikita ko is hindi pa rin basta-basta matitinag yung pinaka-foundation ng relationship kahit sabihin mong may mga other factors na nakaka-affect, no? Ito kasi 5 of Wands, minsan may competition eh. Hindi ko alam kung may kaagaw ka ba dito sa person mo, no? Kung kaagaw like third party, pag sinabi nating third party doesn't always mean na yung iskabeche or kabit. Pwedeng other people interfering sa inyong relationship like in-laws, family, etc. or other factors kung hindi man tao. Okay? Nine of Wands. Could be hindi siya basta-basta magi-give up sa inyo eh. Sa samahan nyo, marriage nyo, ano man itong connection ninyo, sino man tong person on your mind. Hindi siya basta-basta magsusuko. Hanggat kaya niya. Hanggat kaya. O whether yung energy mo man yung tinutukoy na napipick up ng cards or energy ng person mo, ha? Kaya lang parang may energy dito na nako-confuse sa Two of Swords. Hindi ko alam kung ikaw ba yan o siya. May mga parang sagabal dito sa inyo or sabi ko nga either may mga nakikialam, nag-i-interfere. Parang sila yung gumagawa ng problema or nagiging cause. The other nagiging cause ng problema ninyo. Sabi ko nga kanina, it could be other people, pwedeng relatives, family, in-laws, etc. No, lalo na kung family yan, family or relatives, in-laws, parang nahihirapan mamagitan yung isa sa inyo, whether ikaw yan, halimbawa, family niya yung nag-i-interfere or family mo, nahihirapan na kasi parehong parehong mahalaga. Siyempre, kung family member yun, di ba? Mahalaga ka, mahalaga din yung family members niya, or mahalaga siya sa'yo, mahalaga din naman sa'yo yung pamilya mo. So, parang natuturn between doon sa dalawang partido kasi nga parehong mahal. No? Kaya lang kasi, yun yung nagiging cause ng problema ninyo. Pero sabi ko nga, this is something na malalampasan ninyo kasi nakikita ko naman may world card dito. Although nahihirapan kasi minsan nagiging biased. Meron ditong Justice reverse, Ace of Swords reverse. Minsan hindi nagsasabi ng totoo. Minsan madalas hindi nare-resolve yung conflict, no? By the way, kasi may baliktad na Ace of Swords. Pwedeng may mother involved.
Hindi ko alam kung meron ding pregnant dito. Oo, parang merong o kung family member mo 'yan, family member niya 'yan, baka yung nag-i-interfere si mother or si mother-in-law. Mother, may mother energy. No, hindi ko alam kung sinong pregnant, kung meron mang pregnant, no, or about to become pregnant kasi Empress. Minsan nagiging bias, minsan alam mo yon parang may pinapanigan kasi baliktad yung justice. Kung nagkuha pa tayo, ano pa? Okay, lumitaw mga signs, pwedeng may Taurus Libra. Kuha pa tayo. Pero alam mo, mag-alala kasi itong person mo, magkakaroon na ng realization yan since lumilitaw naman yung Tower card dito. Actually, may mga bagay na ikakagulat mo. May mga bagay, for sure may mga bagay ka na madidiskubre about to be revealed with the Tower. No? So sa tingin ko, pwede rin namang itong Tower na to is magkakaroon ng intervention. Like some kind of divine intervention para ma-reveal yung mga dapat mong malaman, matuklasan dyan sa Tower na yan. And eventually, sabi ko nga parang may mga ma-expose. And finally, magkakaroon din ng realizations. And I think may mga actually may mga differences din siguro sa inyo kasi baliktad yung Hierophant, so hindi ko alam kung may kinalaman yan sa culture difference, may kinalaman sa upbringing, alam mo yon, religion. Kasi pwedeng iba yung upbringing niya sa'yo eh. Iba yung mga values ng family niya sa'yo. So pwedeng isa yun sa factor or conflict na nararanasan. Isa pa, pwede rin naman ang pinag-uugatan ng mga problems dito ay about support or pera. Especially, sabi ko nga, kung may mga family sa side mo or sa side niya, family involved na hindi ko alam kung yun yung nagkakaroon ng conflict with, like kagaya kanina na kita ko lumitaw yung mother. No? Pwede kasing about support or about pera, yung pinagtatalunan, or kung nagkakaroon man ng issues doon, or kung nagkakaroon man ng mga inggitan. Kasi kanina parang nakita ko doon, parang nakikipag-agawan, nakikipagpaliksahan, alam mo yun, kumpetensya. Oo. Tapos, syempre, parang ini-expect, especially kung family niya yun or family mo yun, baka nag-expect na, okay, siguro, dapat kampihan niya ako kasi kahit papano ako ay nanay niya, ganito, ganyan. No? So, pwedeng yun yung parang nakita ko dito is mga matters related sa bahay or family na nag-i-interfere sa relationship ninyo. Yan ang nakikita ko, pwedeng yung iba dito, actually, pwedeng hindi pa kayo kasal. Oo, pwedeng yung iba dito, tinututulan pa nga ultimo yung pagpapakasal ninyo kasi siguro baka pwedeng hindi pabor yung family mo sa kanya or hindi pabor yung family niya sa'yo. So, kaya nga nakikita ko kanina doon parang may pregnancy, etc. And family, nanay, or mother-in-law. So, yan, nakikita ko dito pwedeng yun yung mga na-encounter. Hindi pwedeng yung iba dito, problema ninyo yung mga ganyan kasi hindi kayo makabukod, no? Pwedeng nakikitira kayo doon sa family ng jowa mo or nakikitira kayo sa side ng family mo. So, may mga tao na kahit na, alam mo yun, pwedeng napapakialaman kayo. Iba naman kasi talaga kung nakabukod. Kaya lang nakikita ko nga,
Hindi ko alam kung may problem din kayo sa pera. Pwede kasing hindi nyo rin kaya pang bumukod eh. So, nakikita ko dito parang walang blessing ng family. Like, dinidisapprove yung union ninyo or hindi boto. Parang isa yun sa nakikita ko. And ayan, na nakikita ko ito usually pag-uugatan ng mga away-away nyo pa. Like, pwedeng nagkakaroon pa nga ng pinapapili. Alam mo yun? Parang mamimili sino ba yung kakampihan. Kaya nga sabi ko nga, minsan parang may energy doon ng pagiging biased. O kaya nga dito, merong hangman, like merong nag-iisip ngayon. Hindi ko alam kung ikaw yan. Walang magawa ito si hangman kasi parang nakaipit doon sa ganong klaseng situation, nakasuspend. So, parang ang gagawin na lang, magtitiis na lang, magpaparaya na lang, magigiveaway na lang, magsasacrifice na lang. Just to keep, alam mo yon, to keep the peace. Or para lang, hindi, alam mo yon, hindi na lang masyadong maging complicated. Kumbaga, maraming kailangan pang pagtiisan. Mananahimik na lang, magsasacrifice na lang, magigiveaway na lang. Pero nakikita ko may malakas na energy dito na magkakaroon ng matatauhan, magigising, marirealize, no? Ang dami nakikita ko parang ang daming problems, ang daming burdens na nakapatong sa Ten of Wands. Andun yung pressure, nandoon yung mga responsibilities, obligations. So in this case, during this time is mahirap mag-decide. And hindi mahirap kumilos actually. Okay? So may lumitaw kanina, may Taurus Libra energy, dito naman may Pisces. Pisces, Taurus. So check natin what's next. Actually, right now, nag-iisip naman tong person mo. Responsible enough naman siya sa tingin ko. Oo. Actually, nag-iisip siya kung anong gagawin niyang solution, paano ba niya mariresolve yung problem. Iisip din niya kung paano siya kikilos. Actually, may Knight of Wands dyan. So, maaaring tingin ko naman, yung person mo is planning, thinking, and nag-iisip naman siya ng kung ano yung gagawin niya. Paplano naman siya kung ano yung dapat niyang gawin. Tungkol sa situation ninyo. And sabi ko nga, hindi naman ito magiging cause basta-basta na talagang masisira talaga yung relationship nyo. So, siguro hindi rin naman niya i-allow. Naghihintay lang to ng moment na makarecover, especially kung sa financial hirap siya or hirap kayo. Oo, kasi nga naman, mahirap nga naman bumukod, kumilos, or whatever, ano man yung pinaplano nyo. Parang meron, kailangan kasi ng money. It could be na may money involved, sabi ko nga kanina. Militaw doon sa second set ng cards. Kasi nakikita ko talaga this is no longer, alam mo yan, kung nakikitira kayo sa in-laws ninyo or nakikitira kayo kung kanino mang side sa kanya or sa'yo. No longer, hindi na talaga siya mag-work And then nakikita ko it's better na bubukod kayo kasi nga nakikita ko nalalaki lang yung mga problema, yung issues. Mas maganda talaga bumukod. Ayan. Actually, nakikita ko rito is eventually matatapos din itong mga problems na to. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, nakita ko doon yung world card.
And then nakikita ko rin, maaayos nyo rin to as a couple, no? So, nakikita ko kung nagkaroon man ng mga toxic situation dito, mga toxic na tao na nag-i-interfere sa relationship nyo, I think malapit na rin namang matapos yan kasi lumitaw na yung devil card reverse, no? Kumbaga, it could be detachment, it could be ending ng isang toxic cycle or situation. May pagde-detach ako, nafe-feel ang lakas ng energy ng pagde-detach dito, like kung bubukod na kayo. Pero hindi ko masasabi kung kailan mangyayari to kasi nga pwedeng hindi pa kayo ganun ka-capable or ka-okay financially. But eventually, yun yung isa sa mga pinag-iisipan na ng person mo, isa sa mga plano niya gusto niyang gawin. Okay? And I think sabi ko nga magiging responsible enough naman itong person mo. Especially kung lalaki. Oo. Meron kasi talaga ditong pwedeng hindi mo kasundo yun sa family niya or hindi niya kasundo yung sa family mo. And mas better na lumayo kayo doon. Gumawa kayo ng sarili nyo. Kumbaga makabukod kayo para hindi kayo rin napapakialaman, hindi rin, alam mo yun, hindi rin ganun ka-toxic and maiwasan ninyo yung mga away-away. Actually, nakakakita naman ako dito ng paglayo So, meaning, pwedeng nandoon yung time na balang araw or one of these days, weeks or months or whatever, makakabukod kayo. Okay? Devil card could be Capricorn. Emperor is Aries energy. So, may mga signs na naman lumitaw. Sabi ko nga, mariresolve yung problem. Ayan, ang ganda. So, nakikita ko dito is a brighter futures para sa inyo na makakapagsimula kayo as a couple nang wala ng mga makikialam sa inyo. Wala ng mga toxic na tao sa paligid. Di ba? Kasi mapipiliin na talagang mas pipiliin nyo na talagang bumukod, mag-part ng ways doon sa family or in-laws, lalo na kung nakikipisan kayo. And yun yung mas maganda yung magiging effect pala nun sa relationship ninyo. Ngayon, nakikita ko may bukod with the Ten of Pentacles reverse and Chariot. And nakikita ko is makakapagsimula kayong dalawa nang kayo lang, diba? Yan man kasi talaga mas better yun. Hindi naman ibig sabihin na ikakat na yung ties na hindi na kayo, alam mo yun, hindi na kayo pupunta ron. Pero lang kung talagang nagkaroon kayo matinding conflict na nakaaway ninyo, pero ang naman kasi doon, isang mga couple talaga hiwalay kayo dapat, di ba? Pero sa ngayon, in the near future, mukhang hindi pa yun mangyayari. Ibig sabihin, agad-agad. Kasi nga merong time and merong something like problem about money. But eventually, mariresolve din yung mga bagay na yan. So sa ngayon, kung makakaalis na ba kayo, makakabukod na ba kayo, matatapos na ba agad-agad yung mga conflict na yan, sa tingin ko, hindi pa sa ngayon. Hindi agad-agad sa ngayon. Kasi andyan pa yung mga burdens, responsibility. So may mga bagay pa na kailangang isettle, ayusin, bago ninyo magawa yung mga bagay na makabukod kayo. And eventually, masolo nyo yung isa't isa, maging okay kayo. Sa ngayon, hindi pa. Kasi pwedeng may mga kailangan pa kayong isettle when it comes to money. Okay, so yung mga signs na lumilitaw dito sa last set ng cards, you have Chariot, which is Cancer. The Star is Aquarius energy. The Lovers could be Gemini. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-like, pa-comment, pa-share. God bless, babush.